15 taon na ang lumipas nang ipalabas namin dito sa Wish Ko Lang ang kwento ng isang ekstraordinaryong bata. May ngiti at halakhak ang kanyang mundo, pero taglay naman niya ang isang kondisyon na kahit kailan ay hindi magkakaroon ng lunas. Dear Wish Ko Lang, ako po si Lenlen. Nung bata pa ako, dati niyo na akong naitampok sa programa niyo. At makalipas ang maraming taon, sa kabila ng aking kondisyon, ngayon, isa na po akong ina. Ngayong hapon mga kapuso, isang espesyal na episode ang tampok sa Wish Ko Lang. Ang kwento ni Lenlen na kung tawagin ay si Batang Porles. Mula kapanganakan, taglay na ni Lenlen ang kakaibang kondisyon. Sa edad na siyam, manipis pa rin ang kanyang buhok, mahaba ang nguso, at kailanmay di pinagpapawisan. Pag hindi ko daw po binasabong katawan ko, madudugo daw po ang ilong ko. Tapos pag daw po nagdugo ang ilong ko, wag daw akong gaganyan kasi napunta daw po sa utak ko yung dugo. Tuwing nasa labas, tubig o yelo ang laging daladala ni Lenlen. Malimit kung siya'y mainitan at di kayang matagalan ang tindi ng sikat ng araw. Isang abnormalidad na nagpapahirap sa mura niyang katawan. Nahihirapan din po ako para po ako nilalagnat. Tapos pa po ako ginawa at mainit po ang buong katawan ko. So sabi ko po kay mama, para po masama pakiramdam ko. Sabi naman po ng mama, hindi daw po. Sa kabila nito, lumaking magiliw at masayahing bata si Lenlen. Ang kanyang pisikal na kaanyahan pa nga minsan ang ginagamit niya para makapagpaligaya sa mga kaibigan. Bansag sa kanya'y ang batang may sari-saring mukha. Isang masipag at pursigidong estudyante si Lenlen. Buo ang kanyang kaloobang abutin balang araw ang kanyang mga pangarap. Pagkagaling sa paaralan tuwing hapon, iniikot naman niya ang mga bahay-bahay sa kanilang lugar para maglako ng ice candy. Kakarampot man ang kanyang kita, malaking tulong na ito para sa kanyang inang mag-isang nagtataguyod sa pamilya. Gusto ko po makatulong kay mama kahit po bata pa po ako para po may pera din po ang mama. Wala nang iba pang mahihiling si Aling Delia sa itaas. Mapalad daw siya at nabiyayaan siya ng isang anak na mapagmahal. Si Lenlen kasi ang nagpuno ng kanyang pangungulila sa yumaong asawa. Nag-aalala siya sa akin. Alam niya din yung gipit kami. Alam niya talaga. Yeah. Hayaan mo mama, paglaki ko, tutulungan kita, hindi kita pababayaan. Magtatrabaho ako. Ganyan, marami siyang salitang malulubag yung loob mo. Bago ang lahat, sinamahan muna namin ang mag-ina. Ipasusuri muna namin si Lenlen sa isang espesyalista para maliwanagan si Aling Delia sa kalagayan ng bata. Mainit naman ang pagtanggap ni Dr. Nograles. Dito na pag-alamang may anhidrotic ectodermal dysplasia si Lenlen. Wala siyang pores o mga butas sa balat, kaya't di siya pinapawisan. Wala na rin daw itong lunas. Very fine yung kanyang skin, walang pores, pero meron siyang nails. So, hindi naman kailangan kompleto yun. Ito ay minamana kumbaga. So, siguro pag tinrace natin yung linya ni Len, meron ding nagkaroon ng ganitong problema sa mga ninuno. Isang inosenteng tanong ang ibinato ni Lenlen kay Doktora. Bakit po ba hindi naman po sa kanya Diyos? Agad siyang napaluha. Dahil wala bang tinatanong sa sentiment? Doktor, bakit po yung iba may ngiti na walang po wala? Eto na ngayon si Lenlen. Tumangkad ng bahagya pero ganun pa rin ang anyo.
Naalala pa raw niya kung gaano siya kasaya nang matampok sa Wish Ko Lang noong siya'y 6 na taong gulang pa lamang. Parang naging sikat nga din po ako noon. Kinakatawaan po ako ng tao noon. Tapos sa tuwing nakikita po ako ng mga nakakakilala sa akin, tsaka ng mga nakapanood po sa akin, ay, ayan yun, nasa Wish Ko Lang. Tapos sinabi ko rin po sa kanila na okay naman doon, malaking tulong ang nagagawa nila. Sabi ko naman, talagang kailangan lang nila. Sabi ko naman, yung maging tapat ka at maging totoo ka sa kanila. Nakapagtapos ng elementarya si Lenlen, pero iba raw pala ang level ng tuksuhan sa high school. Nabully raw siya. Yung Tweety Bird daw po ako. Ulo po yung, tapos yung salitang alien, yung ganun po. Hindi daw po ako yung normal na tao. Yun po yung mga masasakit na salita sa akin. Yun po yung hindi ko tinanggap na high school ako. Hanggang sa ngayon po, naririnig ko po yung tawag nila sa akin, Tweety Bird. Yung ganun po, napakasakit po sa akin noon. Sa gitna ng malungkot na panahong ito, mabuti na lang at may dumating na knight in shining armor para ipagtanggol siya. Crush lang po. Parang yun po yung dating nagbibigay po sa akin. Hindi po niya alam na crush ko siya. Tapos nung ano po, nagbibigay po lagi siya sa akin ng chocolate noon. Pag po naririnig niya akong binubuli, uy, wag kayong ganyan. Kahit naman ganyan yan si Edeline, tao naman yan. Mas may utak pa nga sa niyan. Pag po ginagano niya ako, kinikilig po talaga ako ng sobra noon. Tapos pag po oras ng recess, alam po niya na wala akong baon. Tinatabihan po niya ako sa upuan. Inspirado noon si Lenlen dahil sa Prince Charming na palaging nagtatanggol sa kanya. Pero mabagsik ang mga bully ni Lenlen. One time din po na sumali po ako nung high school sa school noon, may program po. Sumali po ako ng kantahan. Kumanta po ako noon. Tapos pinagtanggol niya po ako nung pinagbabato po ako sa stage ng papel. Napatigil po ako ng high school. Siguro po hanggang first year high school lang po ako or second year. Na undergrad na po ako. Kasi binubuli po ako ng mga kaklase ko noon. Pero sinikap din po ako ng mga teacher ko noon, lalo na po yung sa teacher ko sa English. Gusto po niya magbalik-aral po ako, pero hindi ko po nakayanan yung bully talaga. Iniwan man ni Lenlen ang pag-aaral, lagi niya ring naalala na may kamag-aral na naging tagapagtanggol niya. Batid niyang kaibigan lang ang tingin nito sa kanya, pero ang totoo, unti-unti nang nahulog ang loob ni Lenlen sa binatilyo. Hindi ko po sinayang yung feelings na yun, pinaramdam ko rin po sa kanya yun nung napatigil na rin po siya. Sabi ko po sa kanya, ang daya, tumigil, akala ko ba walang titigil. Ang salita niya po, kung ikaw nga tumigil, ako pa kaya. So ano ibig sabihin niyan? Ginaganon ko po yun. Tapos sabi, wala. Sabi ko, paano ko sabi ko, crush kita? Gawin po sabi po niya sa kanya, parang tanga lang. Ginaganon lang po niya ako noon. Yun lang po. Yun lang po yung pahiwatig ko nun sa kanya. Wish ko lang. Mula bata pa lang si Lenlen, inulan na siya ng mga pagsubok. Gusto niya raw minsan tanungin ng Diyos kung bakit ganito ang kanyang kapalaran. Sana raw ay may magpaalala muli sa kanyang halaga at silbi sa mundo para may mapaghugutan siya ng lakas at tiwala sa sarili. Sarado na raw ang kwento ng high school crush ni Lenlen. Hindi na raw siya umaasang magkakaroon pa ng love life. Pero isang binata ang makakakurs niya ng landas. Isang common friend daw na matagal na palang may gusto sa kanya. Ayun po, tapos hindi ko po akalain na yung kasama po niya, tatahi-tahimik, na may gusto na po pala sa akin. Pero hindi ko po akalain na magkakaanak po kami noon. Maayos naman ang kanilang naging pagsasama. Okay naman po yung naging relasyon namin, masaya naman po kami. Sinuportahan naman po niya yung pagbubuntis ko. Pero nagbago ang lahat nang magkaanak sila. Ang dating responsableng padre de pamilya, naging lasengko at nawala ng ganang magtrabaho. Lagi na lamang po siya natutulog kahit alam po niya na wala nang dededehin yung anak ko, hindi po siya kumikilos. Lagi po ang takbuhan ko yung magulang ko po.
Nung hindi ko na po nakayanan kasi halos mabinat na nga po ako, halos mamatay na po ako sa binat. Talagang tinapat ko na po siya na kung hindi mo kayang gampanan ang pagiging ama mo sa anak mo, mas maganda pa na lumayo na lang tayo sa isa't isa. Sa isang iglap, napunta sa balikat ni Lenlen ang lahat ng responsibilidad sa anak. Sa puntong yon, hindi na raw bago sa kanya ang mga narinig niya mula sa mga nilalapitang tao. Ate, matanong ko lang po sana kung nangangailangan pa po kayo ng tao. Kailangan dito. Saka dito. Sige, salamat. Salamat po ah. Gustuhin ko man pong magtrabaho, hindi po ko matanggap-tanggap sa trabaho dahil sa kondisyon ko. Maliit daw po ako, kasi hindi ko daw po kakayanin kasi ang payat ko daw po. Sanay na raw siya sa latay na nakukuha sa dila ng ibang tao. Baka daw po katakutan lang daw po ako ng mga customer, yung ganun. Yun po yung pinakamasakit na halos talagang nanliit po ako sa sinabi po sa akin nung pinag-applyan ko. Sabi ko na lang po sa kanila, ma'am, pwede niyo po ba munang subukan ako kasi hindi naman po nakukuha sa liit yun at sa itsura yun, sir, sa liksi po ng katawan. Yun po yung sinasabi ko sa kanila. Pero hindi rin po ako matanggap, sir, eh. Nakakatawid ngayon ang mag-ina sa tulong ng ina at mga kapatid ni Lenlen. Pero alam niyang kailangan niyang humanap ng mas maayos na ikabubuhay. Hindi ko po maibigay yung mga gusto ng anak ko. Yun po, sa tuwing humihingi po sa akin yung anak ko ng mga kailangan niya na hindi ko po maibigay, masakit po para sa akin dahil nasasabi ko po sa sarili ko ano pong silbi kong ina, hindi ko maibigay yung gusto ng mga ng anak ko. Patong-patong man ang mga kinaharap na pagsubok ni Lenlen sa buhay, may isang bagay pa rin siyang labis na ipinagpapasalamat sa Diyos. At ito ay ang pagkakaroon ng anak na normal at malusog. Pero thankful pa rin po ako dahil nagkaanak po ako na normal. Hindi po napagaya sa akin. Nung pinagbubuntis ko po yan, takot na takot po ako. Kasi ayoko po din danasan ng anak ko na tinutokso siya. Kaya po nung napanganak ko po siya, nung naging abal lumalaki po siya, tuwan-tuwa po ako. Dahil sa tuwing nakikita po siya na makakilala ko, ay, ang gawa ko naman ng anak mo, doon po ako nagagaanan ng loob. Sa katunayan, kahit 4 na taong gulang pa lamang ang anak ni Lenlen, naunawaan na raw ng bata, nakakaiba ang kanyang ina. Kaya naman ang kanyang anak na mismo ang humaharap sa mga mapanghusgang bibig na madalas manghamak kay Lenlen. Lalo na po pag inihahatid ko siya sa school, pinagtatawanan po siya ng mga kaklase niya kasi ganito nga daw po yung mama niya. Sagot na lang po niya sa mga kaklase niya, huwag yung ganyanin, mama ko yun. Kahit ganun yung mama ko, mahal ko yun. Yun po yung sobrang nalaki ko yung ano ko sa anak ko. Pero anak, self-amat. Kasi kaya mo ipagtanggol si mama kahit bata ka pa. Wish ko lang. Ginagawa ni Lenlen ang lahat para sa kanyang anak. Pero may mga pagkakataong nalilimitahan siya ng kanyang kondisyon upang masabayan ang anak sa mga gawain nito. Ang pobreng ina, nakatanaw na lamang sa isang sulok kung saan may konting lilim at malayo siya sa sikat ng araw. Minsan inaano po ako ng anak ko na maglalaro daw po siya sa labas. Sabi ko po, sige anak, maglaro ka pero andito lang si mama sa lilom kasi hindi kaya ni mama yung sobrang init. Baka magdugo ilong ni mama, mahihilo si mama. Yun po inaano ko. Minsan naaawa po ako sa kanya kahit po gusto niya akong makalaro. Hindi ko po siya magabayan maglaro. Lumaki at nagkaisip si Lenlen sa kalinga at pagmamahal ng kanyang sariling ina. Pero minsan, nagkasamaan sila ng loob at pinili ni Lenlen na lumayo, bit-bit ang anak. Papaalam po ako sa mama ko na, ma, mag-apply ako ng trabaho kahit sa Laguna, kahit kasambahay o sa palengke lang. Kasi kahit paano sa Laguna, walang arte po ang tao eh. Kahit ano ka pa, kung maligsi katawan mo, pwede ka magtrabaho. Yun po kasi yung nagustuhan ko sa Laguna. Sumama lang po yung love ko doon dahil lagi nga pong daing ng nanay ko.
pagod na siya mag-alaga ng apo niya. Eh, ang sabi ko naman po sa kanya, Mama, hindi naman na masyadong alagain ng anak ko eh. Sabi ko po, titignan-tignan yun na lang naman pagpapasok. Sabi ko, paano ko po mabibigyan ng magandang buhay yung anak ko kung hindi niyo ako hahayaan magtrabaho? Makalipas ang 4 na buwan, naisip na rin ni Lenlen na imposible niyang magawa ang kanyang mga plano kung walang tulong mula sa kanyang ina. Sa kalagitnaan ng aming shoot, nakiusap si Lenlen kung pwede namin siyang ihatid sa kanilang bahay sa Batangas. Handa na raw si Lenlen na humingi ng tawad sa kanyang ina. Ayan po yung mama ko, sir. Daniel, halika Daniel. Namis kaya ang anak mo, Nay. Kamusta po kayo, ma? Ayos lang. Lagay niyo. Makaraos naman. Yung mata niyo nasakit pa. Eh, hindi ko nga kayo makita. Malabo ang mata ko. Nagdesisyon si Lenlen na bumalik sa piling ng ina. Pero ito nga ba ang tamang daan na dapat niyang tinatahak ngayong isa na rin siyang nanay? Pag po sinasabi sa akin ng ano ko, Mama, simba tayo. Minsan, sinasabi ko, sige anak, simba tayo. Pero, iniiyak ko na lang po. Hinding-hindi namin makakalimutan ang isang tanong na binitawan noon ng batang Lenlen sa isang doktor. 15 taon na ang nakararaan. Bakit po ba ganito po yung binigay ko sa kanya ng Diyos? Dati mo na bang tinatanong sa sarili mo yun? Ito pa rin kaya ang tanong ni Lenlen sa Diyos ngayon? Opo. Hanggang ngayon po yung tinatanong ko sa sarili ko kung bakit ganito yung pinagkaloob sa akin nila yung sa dinami-dami. Kasi, kuya, hindi ko po talaga maiwasan na hindi masaktan sa mga tukso eh. Lalo na po ganito, may anak po ako, hindi ko po magawang magtrabaho ng maayos. Ang hirap po, sir, kasi kahit po bata, nasing edad ng anak ko, niloloko din po ako. Puro pasensya po yung ginagawa ko. Sa kabila nito, alam niyang wala siyang ibang dapat gawin kundi ang maging matatag. Kapit lang, Lenlen. Medyo may kasama pong hirap, pero may saya din po. Blessed po siya, hindi po pinagsisihan na dumating sa akin yung anak ko dahil kahit mahirap po, isa po yung nagbibigay ng lakas ng loob sa akin. Sa kanya ko po nararamdaman yung pagmamahal na hinahanap ko. Kaya sinabi ko po nun sa anak ko na, anak, magpakabait ka. Kasi ikaw lang yung maging kailangan ni Mama. Ikaw lang yung lakas ni Mama. Kaya magpakabait ka, mag-aral kang mabuting. Anak, sa paglaki mo, lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita. Hindi ka man tinutulungan ng papa mo. Dito lang ako para sa'yo, anak. Tandaan mo yung mahal na mahal ka ni Mama. Wish ko lang. Para naman makalanghap ng sariwang hangin sina Lenlen, ang kanyang ina at anak, sinamahan namin silang mamasyal sa Tagaytay. Ang hindi alam ni Lenlen, ang gabi na ito ay para sa second chance o pangalawang pagkakataon sa buhay. Naalala mo pa ba ang mga tagpong ito, Lenlen? May 15 taon na ang nakararaan. Hindi ko po akalain yung mga pangarap ko ngayon, makakamit ko din. Kaya Lenlen, congratulations! Kasi for the second time around, ikaw ang bida sa... Wish ko lang po. Hindi ko po akalain na muli po ako maibabalik dito. Sinubukan ko po na nahanapin kayo, pero hindi ko po akalain na talagang pipilitin niyo rin po na mag-sacrifice na ibalik ako dito at muli niyo po akong tulungan. Nung bata pa siya,
Halos maglululundag na si Lenlen nung bigyan namin siya ng sariling kiddie pool at mga appliance sa loob ng bahay. Pero iba na ang pangangailangan niya. Ngayong may anak siyang kailangang itaguyod. Hindi ko po alam kung paano ko po bubuhayin yung anak ko. Hindi ko po alam kung paano po ako gagalaw para lang po maging maayos yung buhay ng anak ko. Lalo na po hindi po kami sinusuportahan ng ama niya. Wala po ibang tumutulong sa amin kundi yung nanay ko lang. Hindi ko po alam kung paano po, ano pong kinabukasan ang mangyayari sa anak ko kung hindi ko po gagawin to na humingi uli ng tulong sa inyo. Malaking bagay sa aking buhay. Bakit? Dahil sa lahat ng anak ko, siya ang pinakalapak dahil sa sitwasyon ko na sa buhay. Sorry po sa lahat. Kasi kahit po ganito yung nangyari sa amin, nandiyan pa rin kayo. Kahit na alam niyo may anak ako, hindi niyo naman dapat obligasyon, nandiyan pa rin kayo. Sorry po sa lahat. Tampo ko sa kanya. Hindi ko kaya talaga. Kahit manghingi ako, may padala ko lang sa kanya. Dahil hindi matanggap sa trabaho si Lenlen dahil sa kanyang anyo, edi solusyonan natin yan. Simula ngayon, hindi mo na kailangang mamasukan. Hello, Ate Lenlen. Nakikibahagi ko ang Charisma Beauty Products para maisa katuparan ang iyong tanggapin niyo po itong aming online products. Instant online businesswoman na ngayon si Lenlen sa tulong ng mga successful online seller na ito. Wala ka ng ibang dapat gawin, kundi gayahin lang ang gimmick ng magkakapatid. Hello mga kapuso! Welcome to Charisma Online Beauty Products. So nandito kami para i-introduce sa inyo ang aming mga produkto. Meron din po kaming lip tint which is 4D matte watery powder finish. Pati ang mga produkto na ibebenta mo online, mula sa glutathione soap hanggang sa sari-saring beauty serum, ireregalo na rin sa iyo ng ating mga kaibigan. Hindi rin ito matatawag na online selling kung wala ang brand new smartphone. Kaya sagot na rin namin yan. Hindi ko po ako nailangan. Mabibigyan po ako ng ganitong pagkakataon. Maraming salamat po. Napakalaking tulong po nito para sa amin mag-ina. Lalo na po sa pag-aaral ng anak ko. Natuwa si Lenlen. May mga taong handa palang umalalay at sumuporta para maiangat ang antas ng pamumuhay ng pamilya nila. Thankful po ako na nandiyan ang GMA. Umasok po kayo na hindi ko po sisirain ang tiwala ninyo sa atin para po sa mga tulong na ibinigay ninyo sa amin. Naipukol na yata kay Lenlen ang lahat ng pagsubok na pwedeng magpasuko sa kanya. Pero sa likod ng kanyang napakahirap na kalagayan, nananatiling nakatayo si Lenlen. Hindi umaatras sa kahit na anong problema. Dahil ang magandang kapalaran, kayang makamit. Basta para sa mahal sa buhay ang paglalaanan ng lahat ng sakripisyo. Good luck sa'yo, Lenlen! Sa bawat pagsikat ng araw ay may katumbas na bagong pag-asa. Patuloy po kayong lumiham, mag-message sa aming Facebook account o mag-email ng inyong kwento at kahilingan. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.